Tanong ko lang, itong confidential informant, kasama pa siya doon sa suminghot, doon sa white powdery substance? O siya ba ay isang nanonood lamang? Siya ba ay kasambahay? Anong tingin ninyo? Bakit niya nakuha yung mga stolen shots na yun? Doon sa, pagkakakuha niya ng, meron po siyang access kasi may personal information siya. Hindi mo pwedeng makuhanan ng litrato ng sekreto kung hindi ka kasama. Sa katunayan, nung makaharap ko itong tao na to, talagang nagpakita siya ng pruweba. Nagpakita siya ng mga litrato. At yung litrato na yon, iba't ibang araw o iba't ibang pagkakataon at iba't ibang lokasyon. Ipina-identify ko pa mismo sa kanya kasi doon sa litrato, merong humisinghot talaga. Kaya ang tanong ko, sasabihin na ba natin? Sabi ko sa kanya, hindi po pwedeng kikilos ako na hindi niya alam. Alam niya yan. Alam niya yan. Kaya nga ang sabi nga niya, i-deny na lang natin. Para hindi na magulo. Basta ako, i-deny ko yan. Sabihin ko lang, wala. Talagang nagalit ako doon sa naglabas. Una, doon kay Maharlika, Parang ang inano ko na hindi man lang inisip ng tao na ito na maaari kong ikamatay itong pangalawa doon sa nagbigay sa kanya. Walang personal na koneksyon si former PDEA agent Jonathan Morales kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan mismo ang kinumpirma ni Morales sa SMNI News. Ayon sa dating PDEA agent, wala siyang kinalaman sa ginawang revelasyon ni Pangulong Duterte na kasama ang pangalan ni Bongbong Marcos sa narco list ng PDEA. Mr. Morales, personal niyo bang kakilala si Presidente Duterte at kayo ba ho ang nagbigay sa kanya ng dokumento na tungkol dito kay PBBM? Hindi po kami magkakilala ni Pangulong Duterte. Wala. Kilala ko lang presidente siya pero hindi niya po kilala. At wala po akong sa kanya at wala rin ako ibibigay na dokumento sa kanya dahil yung mga dokumento na yun nasa PDEA. Samantala ayon kay Morales, sa likod ng isyung ito ay mayroong confidential informant na nagpakita ng larawan sa kanya noon bilang kumpirmasyon sa dokumento ng PDEA ukol sa kanseladong operasyon laban nga kay alias Bonget. Tinanong ko nga po si Maharlika kung wala pa ba sa kanya. Kasi magkakasama po yan sa folder. Magkakasama po yan. Kung may mga dokumento na nakarating na nakakasama doon sa nakapaloob, hindi po pwede na wala siyang kopya dyan. Di ba? Kasi yung pictures niya nakalagay doon sa folder kasama nung affidavit. Yung deposition ng witness. Kasi itong mga pictures po na ito talagang in-identify. Sinertipikahan mismo ng confidential informant na siya mismo ang kumuha ng litrato. Kung mapapansin niyo po ito, kung balilitaw sa publiko ito, makikita stolen shot po yun. Tanong ko lang, itong confidential informant, kasama pa siya doon sa suminghot, doon sa white powdery substance? O siya ba ay isang nanonood lamang? Siya ba ay kasambahay? Anong tingin ninyo? Bakit niya nakuha yung mga stolen shots na yon? Doon sa, pagkakakuha niya ng, meron po siyang access kasi may personal information siya. Hindi mo pwedeng makuhanan ng litrato ng sekreto kung hindi ka kasama. Sa katunayan, nung makaharap ko itong tao na to, talagang nagpakita siya ng pruweba. Nagpakita siya ng mga litrato. At yung litrato na yon, iba't ibang araw o iba't ibang pagkakataon at iba't ibang lokasyon. Ipina-identify ko pa mismo sa kanya kasi doon sa litrato, merong humisinghot talaga. At nang lumabas umano ang confidential na datos ay kinonsulta ni Morales ang dati niyang boss sa PDEA na si Martin Francia. Pero nagkibit balikat lamang ito na ipaglaban ng katotohanan. Talagang sinabi ko dun sa boss ko na siya na yung magsalita.
Kaya ang tanong ko, sasabihin na ba natin? Sabi ko sa kanya, hindi po pwedeng kikilos ako na hindi niya alam. Alam niya yan. Alam niya yan. Kaya nga ang sabi nga niya, i-deny na lang natin. Para hindi na magulo. Basta ako, i-deny ko yan. Sabihin ko lang, wala. Una na ngang ikinagalit ni Morales ang paglabas ng datos na ito sa internet na unang nakita sa page ng vlogger na si Maharlika dahil ang dapat anya na may hawak nito ay mga otoridad lamang. Hindi lang umano buhay niya ang nalagay sa panganib kundi maging ang kanyang pamilya. Siyempre ako, dahil sa laman ng mga ng information na doon sa classified document na yun, talagang nagalit ako doon sa naglabas. Una, doon kay Maharlika, no? Parang ang inano ko na hindi man lang inisip ng tao na ito na maaari kong ikamatay itong Pangalawa, doon sa nagbigay sa kanya.